atong iampo ang kahimtang ni President Duterte sa iyarong kahimtang dito. 80 years old, masakiton, galisod og lakaw, niya giingon ana pagtratar atong VIP sa Pilipinas, atong iampo. Intro lang yun, yung napanood nyo. Kasi gusto ko lang yun na bantayan yun mamaya, yung video na yun. Balik tayo dito sa pare na nagdurugo ang puso sa ginawa sa gobyerno laban dito kay Pangulong Duterte. Parang itong sa simbahan katoliko ngayon, labi na to si Father Ubod, parang nangayo og justice, nangayo siya og hustisya tungod sa gibuhat ni Pangulong Duterte, tungod sa gibuhat karon sa Marcos administration kay Pangulong Duterte. Palihog, no? Pakisuyo lang. I-play ko yung video at please pakisubscribe po ang aking YouTube channel at kay Father Ubod. Please subscribe po sa kanyang YouTube. At pakisuyo lang, tapusin nyo yung video na kay Father Ubod na sinasabi niya ito. Mahaba to, pero napakagandang humili. Napakagandang mensahe niya. Hindi lang para sa mga tao dito nakapaligid ngayon, lalo na sa Pilipinas na mukhang walang rinda. Kung sa kabayo pa, walang rinda na maganda ang punteriya. Yan ang nakikita ko sa Pilipinas ngayon. So, paki-like po ang video na to. As Filipinos, kining nang hitabo karon sa atong nasod, nalipay kang Ginoo ani? Nalipay kang Ginoo? Kaning mga Filipinos, atong mga kapwa Filipinos nga nagsigirog sayaw-sayaw, gasigi yes tungod kay nadakop na gyud, na priso na gyud si President Duterte. Nalipay kang Ginoo, kuyog ninyo. Kinisang na naghila karon og nangasuko, naluoy sa kang Ginoo ninyo. Ana ba? Kinsa maron ani ang dunay mahinulsulon og mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Duha ka hitabo sa atong nasod nga makapa-attract nato. Impeachment sa atong Vice President dito sa Congress. Gibuhat nila within 9 hours. Na-impeach ang Vice President sa Congress within 9 hours. Di ba? Guinness Book of Record. Doon na ba'y Congress sa tibuok kalibutan ng mga nasod, nag-i-impeach nila ang impeachable officer in 9 hours? Na? Umot lang. Niya, karong bag-o, gahapon, gidakop na way warrant of arrest, extradition by tawag ana, kanang gilabay ngadto sa korte sa gawas as if taga didto siya nga kinahanglan yung adto hiringon, o kanang maong desisyon na finalize from gidakop man si President Duterte og 9 o'clock in the morning, pagka 11 in the evening lupad ng eroplano padong adto sa gawas. Sa ato pa final na ang desisyon, extradition ba na itawag ana sa among mga pari, exclaustration man na siya, kanang ipagawa adto kaslain ng congregation. Pila man ka oras? 9 o'clock in the morning, 11 o'clock in the evening. Pila na ka oras? 14. In 14 oh, mo ba?
in 14 hours na final ang maong desisyon. Nga way bisan usa nga korte sa Pilipinas nga mi-endorse nga maunay desisyon dinis Pilipinas sa Philippine Court nga kining particular criminal anha ni hiringon sa inyo. Naa man gid naunta kay i-endorse man na siya. Gikan gani sa kaning branches diha man ko bangko sa una trabaho. Ang usa ka branch dunay ipadang kaso ngadto sa laing branch or transaction ngadto sa laing branch na ang gani ginay endorsement nga signed by authorized officer gikan aning branch ug moabot na ngadto sa laing branch di na dawaton kay hain man ang endorsement. Bisan kaming mga taga dinhi simbahan, ako gani karon moadto man kog Amerika kun madayon pa ni karong June 2 hangtod July 2 niya kay magmisa man ko dito na may mga schedule unsa may gipangayo pagpananghid nila dito sa ilang mga parokya padad-agid si Father og endorsement gikan sa iyang diocese ug mauni ang mga specifications kay di gani siya magdaan ning maong endorsement di siya dawaton dire. Kinsa kay ga-endorse nga ipada dito si President Duterte sa Hague nga korte nga wa may korte dinhi labi na gid ang Supreme Court kay supposed to be Supreme Court gina nato ang mo endorse kay nation to nation guna siya, sovereign nation against sovereign nation, independent nation against another independent nation, independent court against independent court. Kinsa man ang nag-endorse sa ato pag-i-overridean ang atong mga korte dinis Pilipinas? Kinsa may nag-override ang higher authority tingali kaysa atong mga korte? Doon na pa ba'y higher court kaysa Supreme Court? Naglihok pa ba ang atong human rights system and principles? Naghigda in taos President Duterte dito sa iyang Rome nga tago ang sana Rome arrest siya dito sa Villamor Air Base, nag-oxygen, natog, naghigda ra sa couch, niya gibutang ang oxygen kay ni-atake iyang sugar. Nag-insulin naman din na siya. Wa gid siya ipadag ospital. Di siya gusto mo sakay sa eroplano kay ang nindot ang hangyo sa mga pamilya, dadon usa siya sa ospital. Wa gyud. Gialsa gid siya kay ibutang gyud sa eroplano. Naglihok pa bang atong human right? Naglihok pa bang atong due process? Kanay mga pangutana ni nato ba nga usahay kita mga Filipinos kung nahitabo ni sa usa ka former president unsa na kaning nagwali, unsa na kanang imong tupad? Doon na pa kay balaod nga mo protektar ana kanang imong tupad. Unsa nakaha ang ato mga tao nga naa diha sa atong palibot katong atong gipang himuag balay. Doon na pa kay mo respeto sa ilang human right nga gani ang VIP sa atong nasod nga ang mga tao makakita manghilak pag adto ni President Duterte sa Hong Kong, gikan to siya sa Hong Kong rally. Pag adto gani pagbarog niya dito nang hilak ang mga OFW nga mitambong sa maong rally tungod sa gugma nila aning maong tao. Pero bisan gani pagpa-ospital lang, bisan gani 24 hours lang ihatag. Og dunay gipagawas kuno nga TRO unta ang Supreme Court, wa nakaabot kay pagkuha dito nila sa mga lawyer ni President Duterte, wa pa sila kakuha gani sa TRO, pero gitawagan na sila nga nanay TRO ipakuha na lang kay di lagi pwedeng mag cellphone lang. Kinahanglan ipakita gyud di mo tuo ang mga pulis kung wa gyud actual nga TRO gikan sa Supreme Court, pero nituo ang mga pulis sa text lang gikan sa ICC. Ang korte nga taga-ato mutawag nga di anay TRO, pick-upono na lang dili tuhuan sa mga pulis. Pero ang text message nga gikan sa foreign courts tuhuan sa mga pulis. Unya ang giimposa na maong text mao ang atong VIP, usa sa atong mga VIPs din his Pilipinas.
do na pa bay mandate o force ang giingon, we are here to serve and protect the Filipino people. Mao man ay basic commitment sa atong kapulisan o sa atong AFP, to serve and to protect the Filipino people by protecting our Philippine Constitution sa ligang batas. We need change of heart. Mao na isip inyong parish priest o isip representative sa atong Catholic Church, akong iwali ni, di ta maghuwat og 40 days, di sa ta maghuwat og 40 years. Let us have change of our hearts. Ato na ning usbon atong kasing-kasing, hunongon na ni nato mga yawanong batasan, kasina, kaning ni ang gugmas kwarta, kani usara man gyud bottom line ani, kwarta o gahom. Gailog ta sa kwarta o gahom, which is the root of all evils. Kwarta o gahom. Gilingay mong tupad. Ing na may pag-ipalit na lang ni natong tanan atong kwarta og slots. Ingna. Sige tagtigom ani, musangko tas kagubot. Sige tagtigom ani, sangko tas kagubot. May pag-ato na lang ning ipalit og slots. Nya ipangtukod tanig balay, ipanghatag tanig mga pagkaon. Di ba? Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant. Katong ana-ana na sila dito, naaman nakuha man sa kanang video sa live, wa lagi warrant, asang warrant. Ingon sa President Duterte ni Hong sa, ay ayaw lang, naalagi, naay warrant, relax lang, naay warrant. Nya katawa-katawa ra siya. Iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag-istorya sa niya dito nga padung sa isa kay eroplano, ing siya, ako ning kuan ninyo ha, kay basig wala na ko'y chance nga mo lecture ninyo ani. Ikaw tore, nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kana ganing katungdanan, pero anang pamalandungi sa dinyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadangad to anang naang kuan kana ganing kurtiha nga wa may legal basis. Unya gawas pa din aman ta membro dito. Timan-in ninyo ha, do na ni dakong kanang dangers kuno ingani pagkasulti ba. Tanawal niyo social media. Iya rang gimaymayan, iya rang gilecture, wa gid siya mangisog. Kalma ra gid siya. Nya tanaw-tanaw pa niya ay kung tanaw-tanaw kay di ko mudagan, di ko mo exkias sa pagutay exkias nga ni ana man ta dinhi. Nya matud pa sa istorya gipusasan gid siya. Dili na lang unta papusasan. Siya sige lang, pusasi lang. Kinsay nagpusas si Torre kono kana atong head sa police atong mana. Mo'y gapusas, nagpapusas na pod si President Duterte. Di ba? Dalaygon nga buhat. Wa gani siya mo ingon sa mga tao, magkuanta, mag people power ta. Ang iya ra gyud, kalma. Agion ta ni, atubangon ko ni. Og iya na nang gibalik-balik pagsulti, ako'y siluti ninyo. Similar to this. Ako'y siluti ninyo. Kanang tanang gibuhat sa mga pulis, ayaw na sila pailig kaso. Ako mo ipailig kaso kay og nagtuman sila sa akong sugo, ako mo inyong silutan. Iya sang giduphan karon, ayaw mo, kalma mo. Iyang giingnan sa diyang pamilya, kalma lang mo. Muagi kita sa due process. Iagi tani sa balaod. Ayaw anang inisog, ayaw anang sedisyon, pero gichargean siya inciting sedition. Atong iampo, no? Gibalikas man sad niya ng President Duterte kami mga pare, hasta ganing Santo Papa nato iya man gibalikas.
hasta pag atong Ginoo iyang gibalikas, pero basig na siya change of heart. Atong iampo ang kahimtang ni President Duterte sa iyarong kahimtang dito. 80 years old, masakiton, galisod og lakaw, niya giingon ana pagtratar atong VIP sa Pilipinas. Atong iampo. Labaw sa tanan, mag-ampo ta nga doon na untay change of heart sama sa hari sa Ninibe ang ato mga leaders karon sa Pilipinas. Nga makakita sila sa wa nila makita. Makita unta nila ang Diyos nung side sa atong kahimtang nga Pilipinhon. Ang nag-ilaid sa kalisod karon, ang kagutom, ang unemployment, ang mga injustices nga gihimo sa mga criminals, kaning mga addict, kining mga insurgents nga gipanghimo na sa nila karon kining mga tulis ug uban pa. Makita unta ni ang mga masakito nato nga wa nay mga tambal kay wa na gani budget ang atong PhilHealth, wa maapil sa budget sa appropriation nining atong 2025 budget. Makita unta nila kining maong side. Mahaba pa ang video. Sana natapos nyo yung video niya. Naintindihan nyo yung mensahe niya. At idagdag ko na lang din na yung nangyari po kay Pangulong Duterte dito sa pag-arrest niya na noon sa Villamor Air Base. Nakikita naman natin doon na mayroon akong video na sumunod, yung past lang na video, noong nakarang araw lang. O kahapon. O tama. Yung basta nasundan ito. Panuorin nyo yun na mukhang hindi siya doon presidente. Normal na tao. Kinabitan siya ng oxygen na sinasabi nga ni Father Ubod doon lang sa upuan. Nakapahinga lang yung former president doon na hindi binigyan ng atensyon sa gobyerno. Ipa-hospital kasi tumaas ang blood sugar pero hindi pinansin. May resita ang doktor, kailangan anuhin yung resita pero hindi pinansin yun. Ipadala sa hospital sa Cardinal Santos, wala pa rin yun. Kung ito yung presidente, kung ito yung tao na walang paninindigan, walang isang salita, di kagaya kay Marcos na walang isang salita. Yung sinabi niya, ulitin ko na yung sinabi ni Father Ubod na lahat na nagkaroon ng kaso sa mga pulis, iako kay Pangulong Duterte. Inihalin tulad ni Father Ubod si Pangulong Duterte kay Kristo. Pero hindi naman natin sabihin na Kristong-Kristo si Pangulong Duterte kasi tayo ngayon sa ating opinion, hati tayo dito sa mga opinion natin ngayon tungkol po dito sa Pangulong Duterte. Ang iba dito, sabi nga ni Father Ubod, maraming pumapalakpak, maraming natutuwa, maraming sumasayaw, maraming nagbubunye tungkol dito sa ating dating Pangulo na pinadala sa Netherlands, sa Hague, dito sa ICC. Sinurinder ng gobyerno natin. Iba-iba kasi tayong opinion eh. Mayroong mga tao na hirap bigyan mo ng opinion. Mayroong mga tao na hindi nakakaintindi sa sitwasyon, pero ang kanilang opinion, pag yan ay labas nila, hindi akma sa pangyayari ngayon. Tingnan nyo pala itong paligid sa gobyernong ito, kung kagaya ba to sa panahon ni Pangulong Duterte. Anong mayroon kay Pangulong Duterte? Kayo, maglalakad kayo sa gabi ngayon, panahon na to, sigurado takot kayo. Lalo pag dadaan kayo sa mga lugar na mga nakikita nyo dati na maraming adik, sigurado ang mga adik bumalik doon. Panahon ni Pangulong Duterte, maglakad kayo kung saang lugar. Kung mag-anticipate ba kayo dadaan sa lugar na yun kasi baka may adik, baka may ma-hold up ako dyan, baka saksakin ako dyan. Pagkatotoo lang nung panahon ni Pangulong Duterte na pumunta ako sa mga crowded na lugar, hindi ko naranasan yun na may nakita ako na na may snatch o may dinukutan, may mga dating laglag barya yan, magsasakay ka ng jeep. Pero ngayon, nakarang taon, nagbakasyon ako ng Pilipinas.
anak ko nga mismo, cellphone niya, smartphone niya, tangay ng mandurukot. Tsaka hindi pa yan. Ang daming mga krimen, hold up, laglag barya, balik na naman ulit yan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala yan na mga yan. Yung sa airport nga ngayon, nag-viral na naman ulit. Laglag bala. At ang pinagbintangan pa yung matanda, 60 mahigit anyos, may dalang bala. Ano? Sabi ko, para sa akin, para saan pa yung bala? Kung bala ko lang, interesado ko sa bala, wala akong baril, para katarantaduhan yun. Matino bang taong ganun? Magdala ka lang ng bala tapos wala kang baril? Para saan yun? Ibato mo lang yung bala ganyan para puputok yun? Kung wala kang baril? Yan ang titingnan nyo sa paligid sa Pilipinas ngayon kung anong meron. Sa ibang bansa, magpunta ka o mag-ikot-ikot sa ibang bansa. Tanungin mo kung kapwa Pilipino kung sino ang mas safe na panahon ni Pangulong Duterte at kaya ito kay Marcos ngayon. Hindi ko na sabihin yung sagot kasi alam nyo na ang sagot yan. Hindi talaga natin nakikita yung ginagawa ni Pangulong Duterte dati sa ganitong administrasyon na to ngayon. Kung kayo galit sa akin kasi sinasabi ko na yung presidente na to sa atin ngayon, wala talagang silbi. Sayang lang. Ang boto nyo na binigay nito dahil walang nangyayari. Walang isang salita, walang magandang pagdala sa Pilipinas. Punit-punit talaga. At ito yung pare na kampi kay Pangulong Duterte kahit anong ibabato nyo ng mga komento dito, masasamang komento. Tingnan nyo nga itong pare na to. Sa mga pare dyan sa may EDSA Shrine. Tingnan nyo dyan ang pinagkaiba. Itong pare ng ibang yung EDSA Shrine, sa tingin ko dyan, mga pare dyan nilalagay under ng mga politiko. Lahat dyan na mga pare na ilagay dyan, against yan sa gobyerno. Mga dyan, ang mga pare yan nandyan sa EDSA Shrine, sa may Ortigas. Tingnan mo kung saan ang lumalabas na mga balita. Sila yan ang laging na-interview dyan sa mga media. Kasi ang mga media, ganun din yan, bayad. Kaya mga pare na yan sa EDSA Shrine, bayad yan. Kanina napanood na naman ako. Kanina napanood ako ng video. Di ko lang matandaan yung kung kailan ng video na yun. Ang nagsalita doon, yung anak ng mga, ni dating Pangulong Cory Aquino. Yung D ang apelyido. Tinira niya ang mga Duterte. Tinira niya si Pangulong Duterte. Kung paktong tao na to, impacto rin to. Nung panahon ng kanyang tiyuhin nga, hindi nga matino ang panggobyerno noon. Patay pa naman yun, purigaba lang. Panahon ni Cory Aquino, may nagawa ba si Cory Aquino? Hala, pang lutos sa mga kalaban din, kagaya kay Marcos ngayon. Si Pinoy, anong nagawa ni Pinoy? Hala, pang lutos din ni Gloria Macapagal Arroyo, pakulong. Kaliwat kanan ang mga kalaban, kaliwat kanan ang panglutos niya ba? Hinahabol niya. Kaya ang nangyari ngayon sa gobyerno itong Marcos, kaya walang nagawa dahil sa mga kalaban sa politika, yun ang inatupag niya sa lintik ng presidente na yung bangag. Kaya ang presidente na to, hindi talaga uusad ang Pilipinas kasi ang ginagawa lang yan ngayon, pang-atake sa gobyerno, sa kalaban sa gobyerno na kumakalaban sa kanila. Hawa-hawa na. Galing sa sundalo, galing sa mga PNP, hanggang sa Kongreso, sa Senado, ganun na. Naghawa-hawa na. Yung mga virus na naghawa na. Ewan ko ba, bakit nagtagal pa yung lintik na yan dyan? Animal na mga tao na yan dyan. Itong eleksyon na naman, tapos ito, dayain na naman to. Yan ang susunod nilang target ngayon. Ang dami pa nilang targetin ngayon, Targetin nila to si Bungo, targetin nila to si Bato de la Rosa. Yan ang susunod, Targetin nila si Inday VP Sara, ayan na. Tinarget na nga, yan ang una nga. Yan, si Pangulong Duterte, pinakamalaking target nila yun. Wala na silang yun. Ngayon, wala na silang sagabal kay Pangulong Duterte. Wala na Tinapon sa ibang bansa. Kung nakaparood ka sa aking live kanina na kinuha ko lang sa mga TV,
Dumating na ho si Pangulong Duterte dito sa sa Hague. Nakapasok na kanina doon na, sa ICC na siya. Under ICC na siya ngayon. Tapos ang dami nagko-comment, babalik daw si Pangulong Duterte. Paano babalik? Hindi pa nga nagsimula ang kaso, babalik na siya sa Pilipinas. Magbasa-basa naman tayo. Uy, mag-research naman tayo minsan-minsan. Huy, huwag naman tayong basta-basta na mag-comment. Kasi ang mga komento nyo, yung lalo sa ibang mga vlog, huwag kayong basta-basta labas ng mga vlog na mga ganyan. Kasi nagiging chismuso na sobra. May mga pro Duterte dyan, nakikita ko, pero nagiging chismuso na eh. Hindi ko na rin nagustuhan yung pagbablog nila. Kasi nga, chismuso na ang dating. Kaya itong pare na to, sumama ang loob sa gobyernong ito. Kumukuha talaga na talaga simpatya kay Pangulong Duterte. Kaya, Father Ubod, mabuhay po kayo. God bless po sa iyo.